At dahil hindi tayo mga motorsiklista, hindi tayo motorheads, hindi tayo mga riders. Okay, kunin natin ngayon ang insight, baka maipaliwanag sa atin ang sikolohiya ng mga tao na nasa ganung klase ng daanan at ano ang meron sa lugar na yon at bakit napipilitan sila na bumilis or may urge lagi na mag-speed up. Kasama natin ang mukha ng balita, si Pops J. Taruk. Pops J. Hello, Pops Lord. Magandang hapon sa inyo dyan, sa studios, and sa ating mga tagapanood. Good afternoon. Alright, Pops J. Okay, alam ko ilang beses na kayo nagra-ride dyan sa iyong mga episodes, no? Sa Ride PH, nakikita natin na yung mga long drives inyo, madalas kayo dumadaan dyan. Ano ba ang meron sa ano nito? Bakit tinatambayan? Bakit nagkakaroon ng urge na magpasikat? Ang kahabaan ng Marilake, Lord, ay parang nagkaroon na nga ng term na parang playground ng mga nagmumotor. Kasi napakaganda yung puntahan, no? From dun sa paanan na mismo, halimbawa, papunta ka ng Marilake, siguro a good 40 to 45 kilometers. No? Yung stretch na, napakaganda ng kalsada. And maganda ang tanawin, no? Yung sceneries talagang napakaganda. And makinis yung asfaltadong twisties and mga winding roads dyan. So, kung magmomotor ka, talagang napakaganda sa pakiramdam. And then pag nandun ka na sa medyo mataas na, kumbaga elevated na yung lugar ng Marilake, no? Stretch ng Marilake, eh malamig na yung klima. So, very a good opportunity to enjoy your motorcycle. And kung nagre-relax ka dahil halimbawa weekend ka magre-ride, Sabado, Linggo, wala kang trabaho, eh talagang matatanggal yung stress mo dyan, Pops Lord. Ano? I started riding just siguro around, kung di ako nagkakamali, kasi 25 years na ako nagmomotor. No? So a good, maybe 15 to 20 years na enjoy ng maraming riders yan. Nung una, wala pang masyadong nagpupuntang mga motor. Kahit kotse nga, dinadayo yung lugar na yan dahil doon sa napakagandang riding at driving experience. Pero sad to say, Pops Lord, the last 5 or 6 years, hindi na ako dumadalaw dyan dahil doon sa dami ng aksidente. Naku, sunod-sunod na yung aksidente, mga kakilala pa natin, mga kakilala natin, mga ordinaryong mamamasyal lamang dyan na aksidente, nagkakabanggaan. No? It's a sad thing to happen dito sa sayang yung Marilake, napakagandang lugar yan. Pops J, masingit ko lang. Kung napanood mo yung video ng aksidente, sa biking maneuvers, sa riding maneuvers, ano ang maling ginawa nung nag-Superman supposedly? At sa equipment niya, ano yung mga pagkukulang niya? Siguro kung sarado or sa isang enclosed na riding space mo gagawin yan, at yung walang posibilidad na makasakit ka o makadamay ka ng ibang tao, no? Pwede mo subukan yan siguro, no? Kung trip mo lang or gusto mo subukan kung kaya mo. Pero it's not a normal thing to do, no? Pag nag-ooperate ka ng isang motorsiklo. Actually, bukod dito sa pagsusuperman, no? Ang tawag nila dyan, no? Yung Superman yan. Yung iba, no? A few years back, may nakikita ako, nagsasurf pa, motorcycle surfing. Yung tinatayuan mo yung motorsiklo mo kahit umaandar ka ng mabilis. Masyadong delikado yan. Lalong-lalo na kung gagawin mo dito sa open road. Hindi lang baka masaktan mo yung sarili mo, kundi malamang makakadisgrasya ka ng ibang tao, Pops. Siguro hindi inisip talaga niya. yung ginagawa. No, but it has to be, number one, tama si Pops J, it has to be in a controlled environment. But also, may konting physics involved eh. Kung ikaw aalis mo yung paa mo dun sa control ng motorsiklo, then it shouldn't happen on a curve. Dahil dun siya nangyari, dun sa may pa-curve eh. Di ba kayo inisip niya kasi breno nasa kamay naman? Tama ba? Hindi, pero kasi di ba pag nagka-curve, Pops J, kailangan gamitin yung weight mo, tama ba? Yes, so, well, okay. May mga professional na gumagawa nito for show talaga. But these are well-trained, matagal na nilang ginagawa. Ilang beses sila nag-practice sa isang safe na lugar. And pinaka-common siguro nag-wheelie, yung pinapataas yung harap na gulong, di ba?
Nakikita naman natin sa mga movies yan. Pero for cinematic purpose na maganda tingnan at maangas, ika nga, no? But you don't do it in an open road. Maling-mali talaga yon. And siguro masasabi ko na kung gusto mong gawin yan, gusto mong subukan yan, at gusto mong maging profession na isang motorcycle stunt rider, karirin mo. Gawin mo sa isang ligtas na lugar. Hindi itong regular Sunday ride na maraming tao. And yun nga yung sinasabi ng mga authorities, nai-engganyo, no? Nai-encourage yung ating mga content creators, vloggers na inaabangan nila, inihintay nila magpasikat and mag-exhibition yung mga riders. And parang chicken and egg, parang yung iba, sinusubukan na pag ginawa ko to, siguro, diba, kukunan ako nitong mga content creators na to, itong mga photographers, videographers. Pero on the other hand, inaabangan na rin minsan ng mga content creator dahil alam nila itong corner na to. May mga aksidente. Kasi, Pops, kung i-describe ko sa ito, galing ka ng Manila. No, napakaganda ng curve niyan eh. Ang lawak. And makinis yung kalye. Ang ganda. Pag kinunan ka ng picture, parang ka talagang napakagaling mo magmotor. yun yung dating. Yung parang yung sikat na MotoGP, no? Yung pinakasikat. Parang Formula 1 ng mga nagkakarera sa kotse. Ang galing, ang ganda kasi ng angulo na yan. So, may pwesto yung mga photographer at videographer na inabangan talaga nila na okay, sana may magpasikat. Sana merong gumawa ng something na outrageous. Pero yung ginawa mo yung pagsusuperman, lumiliko ka, nakadapa ka sa motor mo. That's, hindi ko ma-imagine kung paano ka andar ng matino nun eh. Pops J, nag-deep dive ako sa mga aksidente dyan sa Marilaki, no? May iba pa, hindi sila naka-special gear, mga naka-ano lang, yung, alam mo yung naka-slacks lang na manipis, yung iba naka-shorts pa. Na-imagine Iba ko chinelas. pag kumakaskas ka sa daan, ang sakit nun. Oo. Pops, pag pinag-uusapan yung responsible riding, no, unang-una, mula sa ulo, proper helmet. Hindi lang basta helmet yung ginagamit mo. Kinakailangan, meron tong seal of approval ng mga agencies na pagka ginamit mo at na-aksidente ka, ligtas yung ulo mo, di ba? Yung proper riding jacket, kinakailangan may mga pads yan pagka nagmamotor ka dyan. Lalo na dito sa lugar na to, sa Marilaki Highway, kasi ang bibilis ng sasakyan dyan. You have to wear the proper pants, riding pants, meron kang proper boots. Ito yung ideal, no, supposedly. Pero yung iba kasi mapangahas eh. Parang, total, hindi naman ako ma-aksidente. Total, hindi naman ako magmamabilis. Diba? And magaling naman ako magmotor. Yung iba, pinapaniwala nila na gano'n. Parang, hindi ito yung tinatawag na responsible riding. No? Ito yung napakalungkot nito no, sa aming komunidad, sa aming yung mga gaya ko na ako, araw-araw ako nagmumotor. I'm not irresponsible na yung ganito na parang mangangas ka, magsastan ka sa open road. And wala mali eh. Halimbawa, yung suot ni Pops J, no, point out ko lang, hindi yan purely for fashion lang. Denim jacket ay isa sa mga gear talaga yan ng mga nagmumotor. At maaring yung iba ay hindi komportable doon sa mga leather jacket. Akala nila mukha silang member ng Village People. Pero kasama talaga yun sa safety. Diba, Paps, may tanong ako, Paps J, kasi diba yung iba, sasabihin nila, feeling nila, safe naman sila, hindi nila kailangan ng extra gear. Pero para lang klaro tayo, there's no workaround po, no? Kailangan mo talagang bilhin yung mga, kung ano man yung mas makakaprotekta sa'yo. Yes, oo. At the good thing about it is, ngayon kasi, unlike nung nagsisimula ako mag-motorsiklo, mga 20 to 25 years, wala kang choices eh. Wala kang option. So, kung anong available sa market, ito na lang kukunin ko. Minsan, malaki yung helmet sa'yo, pagkakasyahin mo. At yung budget is also a consideration when buying the riding gears. But now, we have a lot of options. No? Mga safe na helmet, safe na riding jacket, gloves. No? Importante rin yan. Affordable na ngayon eh. Hindi na ganun kamahal. Unlike before na
sobrang kinakailangan, meron kang kamag-anak sa abroad para, bilhin mo ako ng ganitong brand kasi ito maganda to. But now you have a lot of options. Walang rason para hindi mo na gawin to. Ngayon, marami rin kasing types of riders. No? You have your commuters. Yes. Yung araw-araw na nagmomotorsiklo, probably you're riding a scooter, you're riding a big bike na ginagamit mo sa trabaho mo. From bahay to work, no? Hindi naman yung nabanggit ni Lord na parang yung iba makakapal na leather jacket. If you're, for example, riding a distance of, let's say, 15, 20 kilometers, parang pwede ka namang you can protect yourself accordingly. Hindi naman palaging, para kang robot na full battle gear, di ba? Na-adjust mo rin yung protection na pwede mong makuha eh. Of course, the always safe way is to go to maglagay ka ng protection kompleto talaga. Pops J, sagot ba yung maglalagay tayo ng Sagot ba yung maglalagay dyan sa area ng mga speed bumps, mga ganyan, mga rumble strips, etc., etc.? Okay, Pops Lord, matagal na naming sinasabi to at pinapakiusap sa mga authorities, sa mga LGUs, kung pwede, no? Yung visibility, more than the speed bumps and yung mga warning signs, it's talagang the visibility of our authorities ay mahalaga. Hindi ningas kugon. Ayaw natin nung magbabantay kami this Sunday, parang the following Sunday, wala na. Hindi pwede yan eh. Diba? Hindi talaga kailangan panindigan nyo na alam nyo ng maraming na aksidente, di ba? Bantayan natin, di ba? Magpakita kayo magtrabaho tayo. Bantayan natin. Alam naman ng mga authorities ang mga crucial na points diyan sa Marilake. Kung saan madalas na nagkakaroon ng aksidente. Okay, etong nangyari dun sa Superman na yan, isang lang yan, isang klase ng insidente, pero meron diyan talagang bumabanking, nakala mo nakahiga na dun sa kalye. No? Yung contact ng gulong mo sa daan, hindi niya kayang hawakan yung ganong klase ng bali at ganong klase ng speed. So unang-una, hindi na proper na ginagawa yon. Pangalawa, yung motorsiklo mo, hindi kakayanin yung ganong para kang MotoGP, para kang sina Valentino, sina Valle Rossi, di ba? Hindi tama talaga. So, kami, pag nagpupunta kami dyan, although pagka, halimbawa, Sabado, Linggo, magpapahinga kami and magre-relax, no? Hindi mo naman kailangan magbandali. Napakaganda ng tanawin, left and right, to appreciate the nature, the beauty of yung Marilake. Speaking of Sunday, Pops J. Hindi mo kailangan magmabilis. May rally daw kayo sa Sunday. Tell us about it. This coming Sunday, dahil nga dito sa itong recent na aksidente, no, talagang hindi na namin talaga kaya, and we'd like the public to know at yung mga kapwa namin riders, no. Lord, we're not blaming the authorities, but actually yung mga irresponsible na nagmomotor dyan. Kasi kahit anong higpit ng otoridad, kung talagang wala kang disiplina, walang mangyayari, no? So magtulungan na lang tayo. So this coming Sunday, meron kaming Make Marilake Safe Again, no? Yun yung hashtag. Make Marilake Safe Again. Para siyang motorcade rally, and we would like to invite all the riders, yung mga fellow riders namin, at yung ibang mga gusto makisa sa amin, no? Sana dito sa Shell gas station, Boso-Boso, no, this is part of Marilake already. Magkikita tayo dyan mga around 6 to 8, no, 8 o'clock. So mag-assemble muna, and then 8 o'clock we'll ride, no, safely, orderly, no. Ito yung papakita namin kung paano yung dapat na maayos na na pagsasagawa ng isang ride, and then magkakaroon kami ng maiksing programa, no, dito sa, if I'm not mistaken, isang gym dito sa not far from Boso-Boso, no. So it's a short ride na kasama namin yung mga small displacement, mga big bike riders na nasawang-sawa na talaga dito sa ganitong klase ng
yung pagra-ride ng irresponsible. And ano pa ba ang pwede natin gawin? So baka pwede natin pag-usapan doon. So Correct. we're inviting all the riders to join and participate kung pwede. At for more details, abangan nyo mamaya ang Mukha ng Balita kasama si Pops J din. Dito rin po sa channel na to. Pops J, maraming salamat at belated happy birthday. Hi, belated Thank happy you so much. birthday. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay afternoon delight.